Magtatago na sana ulit si Zofan nung may bigla namang umatake sa kanya. Naiwasan niya naman agad ito nung ilihis niya ang kanyang katawan. Habang nakatingin sa itaas ay nakita ni Zofan na bumabalik sa kanyang kinatatayuan ang mga naiwasan niyang sandata. Inactivate niya agad ang kanyang skill na Willow Blossom Flash kaya madali niya lang ulit itong naiwasan. Pagkaiwas ni Zofan ay agad nitong hinanap kung sino ang mga umaatake sa kanya. Nagulat siya nung makita niya sa kanyang perception skill na dalawa sa mga taong papalapit sa kanya ay mga pseudo-warlord. Nagsalita ang pinakapinuno ng grupo at tinawag si Zofan. Mukhang mabilis nga raw ang reaction speed nito dahil nagawa nitong maiwasan ang pag-atake ng kanyang tauhan. Nagyabang ang dumating na si Li Hangwu at tinanong si Zofan nang malamang daw ay hindi nito inasahan na magkikita sila sa ganoong sitwasyon. Sinabi rin ni Li Hangwu na hanggang sa huli ay sa kanya rin pala babagsak si Zofan. Ipapatikim nga raw niya kay Zofan ang pakiramdam, yung tipong sobra na itong nagdurusa at gusto na nitong mamatay, pero hindi pa naman daw pupwede. Sumagot naman si Zofan na tama nga raw ang sinabi ni Li Hangwu. Hindi niya nga raw akalain na makikita niya doon ang walang utak na tulad nito. Ang buong akala nga raw niya ay magtatago na lang ito sa isang sulok, at doon nito isasagawa ang mga kaduwagan nitong pag-atake. Sinabi ni Zofan na ganoon nga raw ang pagkakakilala niya sa walang hiyang si Li Hangwu. Naasar naman si Li Hangwu sa panglalait na ginawa sa kanya ni Zofan. Talagang nagagawa pa nga raw nitong patakbuhin ang marumi nitong bibig kahit na malapit na itong mamatay. Maghintay nga lang daw si Zofan at ipaparamdam niya dito ang kanyang kalupitan. Sinabi ng maliit na lalaki na nagngangalang Li Ji sa kanyang young master na mukhang malambot nga raw ang balat at laman ng binatilyong pinapapatay nito. Para nga raw mas lalo itong mahirapan, uunahin niya nga raw na tanggalan ito ng balat. Sinabi naman ng kalbong lalaki na nagngangalang Lili na ipapako niya nga raw sa pader ang mga kamay at binti ni Zofan habang pinapahirapan nila ito ng dahan-dahan. Sinabihan ni Li Hangwu ang dalawa niyang tauhan na maaari nga raw ng mga itong gawin ang lahat pero mag-ingat lang daw ang mga ito at baka mapatay nila si Zofan. Gusto niya nga raw na siya mismo ang magwakas sa buhay nito. Lumapit si Li upang atakihin ng kanyang spear ang ating bida. Ibinato rin ni Li Ji ang dalawa nitong sandata sa direksyon ni Zofan. Sinabi ng mga ito kay Zofan na tanggapin na nga raw nito ang nalalapit nitong kamatayan. Agad na ginamit ni Zofan ang kanyang Shadow Flash Blade upang harapin ang mga pag-atake ng kalbong si Lili. Matapos makadepensa sa pag-atake ng kalbo, nagmadali na rin si Zofan ng pag-alis sa kanyang posisyon nung makita niya na tatamaan na siya ng sandata ng pandak na si Li Ji. Habang kinakaharap sina Lili at Li Ji ay naisip ni Zofan na hindi raw talaga biro ang makipaglaban ng magkasabay sa dalawang pseudo-warlord. Napakahirap nga raw makipaglaban sa mga ito dahil habang nilalabanan niya ng malapitan si Lili ay inaatake naman siya mula sa malayo ni Li Ji. Nagagawa nga raw ng mga itong gumawa ng mga combo attacks sa iba't ibang paraan. Lalo na nga raw ang long-ranged weapon ni Li Ji, nahihirapan na nga raw siyang matansya kung saang direksyon ba ito sunod na aatake. Hindi nga raw maganda ang kahihinatnan nito kapag nagpatuloy siya ng pakikipaglaban ng ganoon ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Li Ji na hindi niya nga raw inaasahan na hindi rin nalalayo sa kanila ang lakas ng kinakalaban nilang si Zofan. Sumang-ayon naman si Lili sa sinabi nito, kapag nga raw hinayaan pa nila itong lumakas, balang araw ay magiging isa na itong malaking banta para sa kanilang Li family. Hindi naman matanggap ni Li Hangwu na kahit ang mga pseudo-warlord niyang tauhan ay sinasabi rin na malakas si Zofan. Namanghari ng ibang tauhan ni Li Hangwu sa ipinapakita ni Zofan, kaya raw pala maayos pa rin ang kalagayan nito kahit ilang oras na itong tumatakbo sa mga taong humahabol sa kanya. Hindi lang daw pala ito sa pagtakbo magaling at talagang malakas nga rin daw pala ito. Nainis si Li Hangwu sa mga naririnig niya sa kanyang mga tauhan. Kung wala nga raw ang mga itong magandang sasabihin ay manahimik na lang daw ang mga ito. Napaisip si Li Hangwu kung bakit nga raw napakalakas ni Zofan. Hindi na niya ba raw talaga malalampasan ang lakas na taglay nito? Naisip na lang ni Li Hangwu na posible pa rin daw na mahigitan niya ito. Mas malalakasan pa nga raw niya si Zofan sa sandaling maging isa na itong malamig na bangkay. Habang umaatake si Lili at Li Ji ay inutusan na rin ni Li Hangwu ang iba niyang mga tauhan na paulanan na raw ng mga ito ng palaso si Zofan.
Agad na umalis si Zofan sa kanyang kinatatayuan at mabilis itong nagtago sa loob ng isang maliit na gusali. Ang paggawa nga lang daw ng mga kaduwagan na taktika ang alam ng walang hiyang si Li Hangwu. Aatras nga raw muna siya upang makaisip siya ng paraan kung paano niya haharapin ang mga ito. Nangunot ang noo ni Li Hangwu noong makita nito na tinaguan sila ni Zofan. Hindi niya nga raw hahayaan na makatakas pa ito sa kanila. Pupuntahan na sana ng grupo ni Li Hangwu ang maliit na gusali na pinagtaguan ni Zofan pero may bigla na lang naghagis sa kanila ng isang granada. Sinabi ng ating bida na tikman nga raw ng mga walang hiyang ito ang pakiramdam ng masabugan. Mga tao naman daw ang hinagisan niya ng granada at hindi mga halimaw, hindi nga raw siya mangangamba na mag-mutate ang mga ito matapos ng mga itong tamaan ng mga modernong sandata. Naisip ni Zofan na napakahirap nga raw labanan ng magkasabay ang dalawang pseudo-warlord. Lalo na nga raw at habang kinakalaban niya ang dalawang ito ay gumagawa naman ng mga palihim na pag-atake si Li Hangwu at ang iba pa nitong tauhan. Kapag nagpatuloy nga raw siya ng ganoon ay malalagay lang siya sa isang matinding panganib. Bigla namang nakatanggap si Zofan ng notification mula sa kanyang War God system. Na-detect nga raw nito na nasa panganib ang buhay ni Zofan. Tinanong siya nito kung gusto na ba raw niyang gumamit ng 45 stat points para ma-activate na niya ang skill na Floating Steps of Luminosity. Sa ngayon ay mayroon ng 84 na unassigned stat points ang ating bida. Naisip ni Zofan na sa tagal nga raw ng kanyang pakikipaglaban ay nakapatay na nga raw siya ng mahigit sa 50 tao. Hindi niya nga raw akalain na darating ang araw na madaming buhay ang magwawakas ng dahil sa sarili niyang mga kamay. Naisip niya rin na dahil nga raw mayroon na siyang sapat na unassigned stat points, oras na nga raw para i-activate niya ang Floating Steps of Luminosity. Dumating na ang grupo ni Li Hangwu sa maliit na gusali na pinagtataguan ni Zofan. Sa puntong yun ay na-activate na ni Zofan ang skill na Floating Steps of Luminosity. Pagka-activate niya nito sa beginner level ay may bigla siyang naramdaman na pananakit sa kanyang binti. Mukhang hindi naman daw ito mababali, pakiramdam niya nga raw ay parang nire-reforge ito gamit ang ilang martilyo. Napapaisip si Zofan kung ganoon ba raw talaga kasakit ang pag-activate ng isang C-rank maneuvering technique. O kaya niya lang ba raw ito nararamdaman ay nang dahil sa nagmula sa isang War God ang fragment ng skill na ito. Matapos ang ilang segundo ay nawala na rin ang sakit na nararamdaman ni Zofan. Naisip nito na ganoon pala ang pakiramdam habang gamit niya ang skill na Floating Steps of Luminosity. Pakiramdam niya nga raw ay parang wala man lang bigat ang kanyang mga paa. Natuwa si Zofan dahil isang araw makapangyarihang skill ang bago niyang natutunan. May kakayahan ang beginner level Floating Steps of Luminosity na pataasin ng 50% ang bilis ng gumagamit habang ito ay naka-activate. Habang ginagamit ay kumukonsumo ang skill na ito ng 1% stamina sa kada segundo. Natuwa si Zofan dahil napakalaking bagay nga raw sa kanya ang dagdag nitong 50% sa kanyang agility. Ibig sabihin daw noon, kapag naka-activate ang skill na ito ay kahit na ang isang novice warlord ay kailangan na mag-ingat sa kanyang magiging bilis. Napapaisip si Zofan kung bakit parang napakamakapangyarihan ng skill na ito para sa isang C-rank maneuvering technique. Ang naiisip niya nga lang daw na dahilan ay nang dahil sa nagmula ang skill na ito sa isang War God. Iyon nga lang daw ang pinaka naiisip niyang dahilan kung bakit napakalaki ng ibinibigay nitong agility bonus. Pero hindi naman daw porket mataas ang bonus stats na ibinibigay nito ay wala na itong kapintasan. Napakalaki nga raw ng ikinukonsumo nito na 1% stamina per second, hindi niya man lang daw ito magagamit ng 2 minuto kahit puno pa ang kanyang stamina bar. Bigla namang nawasak ang isang pader na malapit sa pinagtataguan ni Zofan. Mula sa pinanggalingan ng pagkawasak ay may biglang nagsalita at sinabi na sa wakas daw ay nahanap na nila ito. Nagtanong ang dumating na si Lily kung bakit nga raw hindi ipagpatuloy ni Zofan ang pagtakbo nito. Tingnan na nga lang daw nila kung hanggang saan sila nito matatakbuhan. Sinabi naman ng pandak na si Li Ji na sa sandaling mahuling araw nila si Zofan ay ipapako na nila ang mga binti nito. Nang sa ganoon ay hindi na raw ito makapuslit pa na parang isang daga. Sunod-sunod na rin na umakyat ang iba pang mga tauhan ng Li family. Nagyabang sina Lily at Li Ji na ganoon lang daw pala nila kadaling mako-corner si Zofan. Natawa naman si Zofan sa kayabangan ng mga tauhan ng Li family. Matapos nga raw ang ilang segundo ay tingnan na lang ng mga ito kung sino nga ba sa kanila ang magiging biktima.
Sinabi ni Zofan na marahil nga raw ay wala siyang magawa kanina laban sa dalawang ito. Pero iba nga raw ang istorya kung ngayon ay mas mabilis na siya sa mga ito. Lumiwanag ang mga paa ni Zofan, nangangahulugan ito na inumpisahan na niyang i-activate ang bago niyang skill na si Rank Maneuver, ang technique na Floating Steps of Luminosity. Nagsimula ng umatake ng magkasabay ang mga hambog na sina Lily at Liji sa direksyon kung saan nakatayo si Zofan. Habang umaatake ang dalawang ito ay iniisip nila na nalalapit na ang kanilang pagkapanalo. Nagulat sina Lily at Liji noong walang tinamaan ang kanilang mga sandata. Nagtataka sila kung bakit bigla na lang daw nawala si Zofan sa kinatatayuan nito. Habang naghahanap pa ang dalawang ito ay may bigla namang umatake sa kanilang mga balikat. Hindi na maintindihan ni Liji kung ano ba ang nangyayari, nagtataka rin si Lily kung paano nakapunta sa likuran nila si Zofan. Sinabihan ni Zofan sina Lily at Liji na maswerte nga raw ang mga ito at may suot silang armor na gawa sa isang warlord rank monster skin. Nakaligtas nga raw ang mga ito sa talim ng kanyang espada, pero hindi na raw ang mga ito suswertihin sa sunod na pagkakataon. Sinabi ni Lily na kaya raw siguro sila na atake ni Zofan ay nang dahil sa naninibago pa sila sa pakikipaglaban sa dilim. Sumang-ayon din si Liji sa sinabi nito, ibuhos na nga raw nila ang lahat para wala ng espasyo si Zofan na makikibuan at matatakasan. Ginamit na ni Lily at Liji ang kanilang mga special attack. Kalimutan na nga raw muna nilang dalawa ang utos ng kanilang young master na si Li Hangwu, kailangan nga raw doon pa lang ay mapatay na nila si Zofan. Habang papalapit ang dalawa ay naisip ni Zofan na magandang araw talaga ang bago niyang skill na Floating Steps of Luminosity. Pero hindi pa nga rin daw ito sapat para makatalo siya ngayon ng dalawang pseudo-warlord. Mabilis na ginamit ni Zofan ang 20 niyang unassigned stat points para maiakyat na niya sa perfection level ang kanyang skill na Shadow Flash Blade. Naisip ni Zofan na bukod nga raw sa bago niyang natutunan na maneuvering technique, nasa pinakamataas na level na rin daw ngayon ang kanyang ginagamit na sword skill. Naisip ni Zofan na oras na nga raw para wakasan na niya ng sarili niyang mga kamay ang buhay ng dalawang pseudo-warlord na tuta ng angkan ng Li family. Napakadaling pinatay ni Zofan sina Lily at Liji gamit ang mabilis na paggalaw mula sa beginner level na Floating Steps of Luminosity at mabilis na pag-atake mula sa perfection level na Shadow Flash Blade. Nakatanggap si Zofan ng tig-2 stat points sa dalawang pseudo-warlord na kanyang pinatay. Gulat na gulat ang iba pang mga tauhan ng Li family noong makita ng mga ito na wala ng buhay sina Liji at Lily. Pero bago pa man makakibo ang isang lalaki ay bigla na lang sumulpot si Zofan sa kanyang harapan. Sinabihan ni Zofan ang nilapitan nitong lalaki na ngayon nga raw napatay na ang dalawang pseudo-warlord, para na lang daw ang mga itong baboy sa kanyang paningin. Hindi na nakahugot pa ng sandata ang lalaki dahil pinatay na rin agad ito ni Zofan. Hindi na malaman ng mga natitirang tauhan ng Li family ang gagawin nila sa sitwasyong ito. Pero kahit ano pa man ang maisip ng mga itong plano ay balewala na rin, dahil sa isang iglap lang ay sunod-sunod na silang ginilitan ni Zofan sa kani-kanilang leeg na parang mga baboy. Naisip ni Zofan na hindi na nga raw banta sa kanyang buhay ang ibang humahabol sa kanya hanggat hindi ang mga ito isang ganap na warlord. Nagtaka si Li Hangwu kung bakit hindi pa agad nakakabalik ang mga tauhan niya na sina Lily at Liji. Hanggang ngayon ba raw ay hindi pa rin ang mga ito natatapos hulihin si Zofan. Nagulat si Li Hangwu noong makarinig ito ng isang boses, nagtanong ang nagsalitang ito kung siya ba raw ang hinahanap ni Li Hangwu. Sinabi ng nagpakitang si Zofan na eksakto nga raw at hinahanap niya rin ito. Gusto na niya nga raw singilin si Li Hangwu sa pagkakautang ng pamilya nito sa kanila. Nagtanong ang kinakabahang si Li Hangwu kung bakit nga raw hanggang ngayon ay ligtas pa rin si Zofan. Nasaan na raw ang dalawang pseudo-warlord na sina Lily at Liji, ano nga raw ang ginawa ni Zofan sa mga ito? Sumagot naman si Zofan na hindi na rin daw magtatagal at maiintindihan na rin ni Li Hangwu ang nangyari sa mga inutusan nitong tauhan. Sinabihan ni Zofan si Li Hangwu na bunutin nga raw nito ang dala nitong sandata. Ipakita nga raw nito sa kanya kung gaano ba kalakas ang young master ng Li family. Inutusan ni Li Hangwu ang lahat ng kanyang mga tauhan na atakihin na raw ng mga ito si Zofan. Kung sino man daw ang makakapatay kay Zofan at makakapagdala sa kanya ng ulo nito ay bibigyan niya nga raw ng dagdag na gantimpala, bukod pa nga raw yun sa patong ni Zofan na 10 bilyon.
Hinintay ni Zofan ang pag-atake at paglapit sa kanya ng mga tauhan ng Lee family. Habang nangyayari ito ay nagmamadali naman si Lee Hangwoo sa kanyang pagtakbo upang mabilis siyang makalayo. Bigla na lang nawala si Zofan sa dati nitong kinatatayuan at mabilis na pinaslang ang lahat ng mga umatake sa kanya na mga tauhan ng Lee family. Kinabahan si Lee Hangwoo noong may bigla na lang humarang sa kanyang tinatakbuhan. Nagtanong ang humarang na si Zofan kung saan ba raw binabalak pumunta ni Lee Hangwoo. Kahit nakakaramdam ng matinding kaba ay pinilit pa rin ni Lee Hangwoo na lumaban. Lalabanan niya nga raw si Zofan kahit hanggang kamatayan. Mabilis na inatake ni Zofan ang sumusugod sa kanyang si Lee Hangwoo. Hindi kinaya ni Lee Hangwoo ang lakas ng pag-atake ni Zofan kaya nawala ito sa balanse. Habang patumba ay napapaisip siya kung bakit ba raw napakalakas ni Zofan, natalo nga raw siya agad nito gamit lamang ang isa nitong pag-atake. Sinabihan ni Zofan ang bumagsak na si Lee Hangwoo na wala na ba raw itong alam na ibang gawain bukod sa mga pandaraya at kaduwagan na ginagawa nito. Sinabi rin ni Zofan na nakakasuka nga raw ang mga tao na gaya ni Lee Hangwoo, dapat nga raw ay wakasan na niya agad ang buhay nito. Agad na lumuhod si Lee Hangwoo at nagmakaawa kay Zofan. Tinawag nito ng young master fan si Zofan at hiniling na hayaan nga raw siya nitong mabuhay. Kapag pinagbigyan nga raw siya ni Zofan ay sasabihin niya ang lahat ng gusto nitong malaman tungkol sa nagpakana ng pagpapabagsak sa ama nito. Natawa naman si Zofan sa ginawang pagtawag sa kanya ni Lee Hangwoo ng young master fan. May bigla nga raw siyang naalala nang dahil sa binanggit nito ang dating itinatawag sa kanya. Naalala ni Zofan na may isa pang tao ang madalas na bumibisita sa kanila kasama si Lee Zong. Nakita niya ito noon nang malapit nung isang beses na sumalubong siya sa kanyang ama. Sinabi pa noon ng taong ito na halos magkaparehas nga raw ang mag-ama. Hindi masyadong narinig noon ni Zofan ang pagsasalita ng taong ito kaya nagtanong siya kung ano raw ang iba pa nitong sinasabi. Noong mga panahong napagbintangan si Zuhui ay madalas pa rin na nakakasama ni Lee Zong ang taong ito. Napaisip si Zofan kung kasabwat ba raw ito ni Lee Zong o ito mismo ang nagpakana sa nangyari sa kanyang ama. Nagkaroon ng ideya si Zofan nang dahil sa sinabi ni Lee Hangwoo. Ngayon nga raw ay nakakasigurado na siya na alam ng Lee family kung sino ang pasimuno ng pag-frame up sa kanyang ama. Tinanong ni Zofan si Lee Hangwoo kung sino nga ba raw ang nagplano nito. Kapag sinabi nga raw sa kanya ni Lee Hangwoo ang buong katotohanan ay hahayaan na niya raw itong mabuhay. Bigla namang tumunog ang telepono na nakalagay sa bulsa ni Lee Hangwoo. Noong masagot na ang telepono ay nagtanong si Lee Zong sa kanyang anak kung kamusta na raw ang ginagawa ng mga itong pagtugis kay Zofan. Sinabi rin ni Lee Zong kay Lee Hangwoo na wag nga raw itong makakaramdam ng awa. Sa sandaling mahuli nga raw ng mga ito si Zofan ay agad na rin nila itong patayin at dalhin agad sa kanya ang ulo nito. Nagulat naman si Lee Zong noong marinig niya na ibang tao ang sumagot sa kabilang linya ng telepono. Tinawag ni Zofan ng matandang hukluban si Lee Zong at sinabihan niya ito na bakit nga raw hindi ito mismo ang tumugi sa kanya kung gusto talaga nitong makuha ang kanyang ulo. Nagalit si Lee Zong sa pag-insulto sa kanya ni Zofan. Nagtanong din siya kay Zofan kung bakit nga raw hawak nito ang telepono ng anak niyang si Lee Hangwoo, ano nga ba raw ang ginawa nito sa kanyang anak. Nagsalita ang nakabagsak na si Lee Hangwoo at humingi ng saklolo sa kanyang ama. Tulungan nga raw siya nito na makiusap kay young master fan na wag siya nitong patayin. Nagbanta si Zofan kay Lee Zong na kung gusto pa nga raw nitong makita ng buhay ang kanyang anak ay sabihin daw nito sa kanya kung sino ang may pakana ng pag-frame up noon sa kanyang ama. Nagulat naman si Lee Zong sa itinanong sa kanya ni Zofan, napapaisip siya kung dapat niya ba itong sabihin para mailigtas niya ang kanyang anak. Natawa ang nakatalukbong na lalaki sa mga nangyayari, pero mukhang may nakahanda na rin siyang plano sa ganoong sitwasyon. Pinindot ng nakatalukbong na lalaki ang dala nitong pulang buton. Kasunod noon ay may bigla na lang bumaril sa lugar kung nasaan sina Lee Hangwoo at Zofan. Tinamaan ng ibinaril na ito ang nakabagsak na si Lee Hangwoo. Sa puntong yun ay biglang nagkaroon ng pagbabago sa katawan at mukha ni Lee Hangwoo. Hinanap ni Zofan kung saan nagmula ang naganap na pag-atake. Bigla namang bumangon ang nakahigang si Lee Hangwoo, sinabi nito na papatayin niya nga raw si Zofan. Bago pa man siya nito maatake ay agad na itong inunahan ni Zofan. Pinatamaan niya lang ito sa balikat upang mabitawan nito ang hawak nitong sandata. Humiyaw ang parang nababaliw na si Lee Hangwoo,
Inihihiyaw nito na ipaghiganti nga raw siya ng kanyang ama. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit bigla na lang namatay si Li Hangwo, sigurado nga raw siya na hindi niya ito tinamaan sa kahit na anong delikadong parte ng katawan. Kung anuman daw ang tumama sa katawan nito ay malamang na naglalaman ito ng nakakamatay na lason. Tumalo ng mataas si Zhou Fan upang tingnan kung sino ang gumawa nito, sa palagay niya nga raw ay hindi pa ito masyadong nakakalayo. Tinawag ni Li Zhang ang kanyang anak at nagtanong siya kung ano ba raw ang nangyayari. Sinabi niya rin kay Zhou Fan na kung gusto nga raw nitong malaman ang nangyari noon ay nakahanda na nga raw siyang magsalita, basta patakasin nga lang daw nito ang kanyang anak. Naghintay si Li Zhang ng sagot mula sa kabilang linya, ilang minuto na ang lumilipas pero wala pa rin siyang naririnig na tugon sa hawak niyang telepono. Hanggang sa may dumating na tauhan ng Li family sa lugar na kung saan nakakalat ang telepono ni Li Hangwo. Agad na tumawag ang tauhang ito sa kanilang family head na si Li Zhang at sinabi na patay na nga raw ang kanilang young master na si Li Hangwo. Sa galit ni Li Zhang ay nadurog nito ang hawak nitong telepono. Humiyaw ang nanggagalaiti sa galit na si Li Zhang nang napakalakas nga raw ng loob ni Zhou Fan para patayin ang kanyang anak. Humanda nga raw ito sa kanya dahil siya nga raw mismo ang papatay sa walang hiyang ito.